budget friendly, compact, pwedeng gamitin kahit walang adapter. Isa ito sa pinag-uusapan ngayon, ang product mula sa M-Wave, ang Tank G. So, eto mismo yung product natin. Kung makikita nyo, sobrang liit lang niya, napakagaan. Friendly siya sa mga beginner, lalong-lalo na sa hindi pa masyadong gamay ang multi-effects dahil napakadali siyang gamitin. Karamihan sa mga tinatanong, pwede ba itong gamitin sa gig? Ang sagot dyan ay yes. This time, ang gagawin natin is, gagamitin natin tong Tank G at gagamitan natin siya ng mga analog pedals at gagawin natin siyang hybrid setup. So kung makikita nyo, itong Tank G, napaka-user friendly niya. Ito yung sa input niya para sa gitara. Ito rin yung meron din siyang 3.5mm na input para sa kung gusto mo nang mag-play ng backing track galing sa cellphone. Siyempre yung headset niya. Meron din siyang 6.5mm na jack output para sa pag gusto mong isaksak to sa front ng amp or sa mga speakers. Type-C USB slot. Ito yung ginagamit natin na pang charge. Ang kagandahan nito is pwede mo siyang gawing audio interface. And ang pinaka magandang feature na dito is ito. Meron siyang XLR out. Yan. Pwede mo siyang i-directang isaksak sa mixer. So since marami nang nagre-review nito, ang gagawin natin ngayon is gagawin naman natin hybrid setup itong Tank G. So tara, umpisan na natin. By the way, hindi pala sponsored tong video na to. So tara, umpisan na natin. Kasamahan natin itong Tank G ng mga analog pedals. Okay? So gaya nga ng usual chain ko doon na binanggit ko doon sa ating rig rundown part 1 and part 2. Una sa chain ko is yung yellow compressor. Then Joyo Vintage Overdrive. Papasok dito sa shred head. Then papunta dito sa Joyo American. Ito yung gagamitin nating preamp. Then papasok dito sa Tank G. Bakit kailangan natin ng Tank G and anong purpose ng Tank G dito sa board natin? Dito natin kukunin yung cab sim, yung delay and reverb, modulation, and dito na rin yung pinaka master volume natin. Okay, so start natin. Always on yung compressor natin, then yung Joyo American, siya yung pinaka preamp natin. So ang ginawa kong presets is mula dito sa bank 2, meron tayo dito sa bank 2A, ang nilagay kong settings dito is ang nilagay kong patch dito is meron siyang IR cab, then konting reverb. Yun lang. So, pag inapakan mo to, mapupunta siya sa live preset. Yan, makikita mo. Ang kinarga ko lang dito is IR cab na nasa number 8, then reverb. Okay, so ito yung pinaka-base na clean sound natin. Okay, ganito yung tunog niya. Okay? So, hindi ko na siya nilagyan ng preamp dito. Itong Joyo American na yung pinaka-preamp ko. Ang kinuha ko lang dito is IR cab. Okay? Then, pangalawa is, kinapi ko lang itong nasa 2A. Kinapi ko lang siya dito sa 2B. And nilagyan ko siya ng chorus. Okay, so yung bass na clean sound natin, nilagyan ko lang siya ng modulation na chorus. Then, ang susunod naman natin is yung sa may solo patch natin, dito sa may 2C. Okay, so yung clean sound natin, inalis ko lang yung modulation, tapos nilagyan ko ng delay and reverb. Okay. Para pag nag-solo tayo, hindi siya dry. And then, dito naman sa 2D, is yung clean sound natin, kinapi ko lang siya dito. Then, nilagyan ko siya ng delay and reverb. Tapos, nilagyan ko, yung reverb niya is medyo matapang and naka number 3 siya. Okay, so, ito yung ambient sound natin. Okay? So, lilipat tayo ngayon dun sa bank number 1 natin. Naglagay naman ako doon ng mga iba't ibang klase ng modulations. So, pag ililipat natin siya sa bank, ito yung pababa. Pindutin lang natin siya ng sabay. Okay, and this is bank number 1. Pag pinindot mo tong mga switch na to, saka lang siya lilipat ng bank. Okay. So, ito yung preset natin dito sa 1A.
which is yung phaser natin. Okay? Then, dito naman sa 2B, nandito naman yung tremolo effect natin. Okay? Then, sa 1C, nandito naman yung ambient sound natin na may konting tremolo. Okay. So, balik tayo sa bank 2. Pipindutin lang naman natin to para sa paglipat ng bank. Okay, balik tayo dito sa clean. Since ang kinuha natin dito is yung IR cab lang and yung reverb, ang kagandahan kasi na naka-hybrid setup tayo is nasa labas na yung mga drives natin. So, kumbaga ito yung clean natin. Tapos, pag gusto natin ng naka-overdrive siya, pindutin lang natin siya dito sa labas na hindi na natin kailangang lumipat dito sa clean. Mas madami tayong options. Meron tayong clean with OD, and meron din tayong clean with distortion. Okay? So, ganun din. Dito sa 2B natin. Dito sa 2B, ayan, chorus, which is yung chorus natin. Mas madami ka ding option. Meron kang chorus na plain chorus lang, clean chorus. Tapos chorus na overdriven. Then meron ka ding chorus na nakadrive. Okay. So, gusto mo namang mag-solo, pindutin mo lang tong 2C natin. Tapos engage natin yung overdrive and yung distortion. Okay, kung gusto naman nating mag-solo na overdriven lang na solo, pwede din. Okay, so kung solo lang na walang dirt, yan. Then, pag gusto naman natin ng ambient, pag gusto natin ng ambient na may dirt, so, pwede mong gamitin si Tank G kung gusto mong bumuo ng hybrid setup. So, try natin yung sa may mga effects natin ng phaser and tremolo. Okay, so ito yung ano natin, yung clean sound natin na may phaser. Okay, lagyan natin ng overdrive. Distortion. Okay, then lipat naman natin. Dito naman sa may tremolo. Okay, ito siya. Pag Tank G lang yung gagamitin natin. Tapos lagyan natin ng overdrive. Ito naman pag may distortion.
So, parang dito sa setup natin na ginawa nating setup, nandito sa labas yung mga drives niya. And dito si Tank G, ang purpose ni Tank G is, siya yung nagbibigay ng IR cab natin, modulations, reverb, delay. Okay? Since meron na rin siyang XLR, pwede ka nang direktang sumaksak sa mixer nang hindi mo na kailangan ng DI box, which is napaka-convenient. So, napakalaking tulong din nung IR cab nito para hindi tayo magtunog lata pag nakadirekta tayong sumasaksak sa mixer. So, ito yung halimbawa ng tunog natin pag wala tong IR cab natin. Tanggalin natin yung IR cab dito sa Tank G. So, natanggal na natin. Okay, so ito yung tunog ng distortion natin pag na may IR cab tayo or yung cab sim natin. Then, ito naman yung tunog pag wala yung IR cab natin. Diba? Para siyang tunog lata. So, pag in-engage natin yung IR cab natin, okay, ito yung napili natin. Diba? Mas gumanda yung tunog niya. Hindi na siya tunog lata kagaya ng wala. Ulitin natin. Ito yung wala. Para siyang basag. And lagay ulit natin yung cab sim natin o yung IR cab natin. Yan, makikita nyo ang layo ng diferensya ng tunog. Idagdag pa natin tong preamp natin. Yan. Si Tank G meron na siyang built-in din na preamp. Marami ka ding pagpipilian dito. Sa akin, personal choice ko lang kasi kung bakit ko gustong ilagay itong si Joyo American. And magaganda rin yung preamp ni Tank G. So, pwede mo rin siyang gamitin na siya lang mismo. Okay, sa mga nagtatanong kung pwede ba siyang gamitin pang gig, yes, pwede and sulit na sulit siya sa presyo niya. So, ayun, I hope marami kayong natutunan. And thank you nga pala kay Sir Lester Castro na nagpahiram sa atin ng Tank G. So, sa mga nagbabalak bumuo ng hybrid setup gamit ang Tank G, ang masasabi ko lang is napakaganda niya. And napaka-budget friendly niya and napaka-compact. Hindi malaki yung footprint niya dun sa pedal board nyo. So, mas makakatipid kayo ng space. And maraming salamat po sa mga patuloy na nanonood at sumusuporta sa Buhay Banda. And kagaya nga ng lagi kong sinasabi, maingay man ang ating mundo, manatili tayong kalmado.